Good morning mga Desay at kagigising ko nga lang, hindi muna ako naghilamos at ayan nagdot-dot na ako kasi nagpo-post na ako ng mga kung anik-anik. Ako nga pala si Chen, 1 taon at 3 buwan na kasambahay dito sa Hong Kong. Share ko lang ang mga naging karanasan ko sa loob ng 1 taon at 3 buwan kong pananatili sa first employer ko. Ito yung kasalukuyan kong employer ngayon. Pero bago yon, ito nga palang ginagawa kong pag-hula hoop ay hindi consistent o hindi araw-araw. Kumbaga pagsinipag lang. Kaya muna ang luwag pala ng short ko, ayusin ko lang. At ito na nga, hindi to araw-araw kasi nga minsan tinatamad din ako. Kasi lalo na pag hindi ka naman talaga marunong mag-diet, ayan, gagawin mo ba to? Syempre mahiga ka na lang. Twice a week ko nga lang itong ginagawa, pero syempre pag tinatamad talaga ako, ay hindi ko ginagawa. Pero ngayon, 20 minutes ako nag-hula hoop. 7:30 nga pala ako nagising, tapos 8 AM bababa na ako. Wala pang pangapasok ang mga bata, kaya naman 8 AM dapat nasa baba na ako pag walang pasok. Eto nga, 20 minutes ko siyang ginagawa, pero dahil ayaw ko maubos yung mga load nyo, ay ginawa ko lang siyang 8 minutes. Syempre, inedit ko siya ng mas mabilis. Ayan, para akong kitikiti. Share ko lang naman ang nakakaloka kong trabaho. Yung unang buwan ko nga dito, hanggang 8 buwan ako dito, ay sobrang struggle talaga. Napaka-struggle, lalo na sa mga alaga ko. Tapos, sinabayan pa ng sobra kong pagkaimotera. Gabi-gabi ako halos umiiyak sa pagka-homesick ko. Ayan, lumuluha ang kandila habang haba. Choice. Unang 3 buwan ko nga rito ay gustong-gusto ko nang umuwi. Kasi sadista yung mga alaga ko, as in ang bubugbog talaga sila at ng kakalmo. Tapos, sama-sama pa nagsasalita sila ng mga bad words na Chinese ang lingwahe. Siyempre, Bicol tayo, hindi natin maintindihan. Pero masakit pa rin. Lalo na pag nakikita mo yung mga mukha nila na mukhang mga ewan. Pero tingnan nyo naman yung mukhang yan habang naguhulaw. Para na naman may uutang. Tapos sasabihin na naman sa katapusan lang. Nagkatapusan na at nagkatapusan na ulit. Wala pa rin. Hindi natin alam kung alin bang katapusan ang sinasabi niya. Katapusan niya kaya o katapusan ng mundo. Paris. Yun nga, balik tayo sa mga alaga ko. Sobra talagang mamaldita ng mga alaga ko. Alam niyo ba kung anak ko lang to, napektosan ko na talaga to. Pero dahil nga nasa ibang planeta tayo, ay sobrang hinabaan ko ng hinabaan yung pasensya ko. As in, mahabang mahaba na. Dahil may kasama rin kaming matanda dito na lola nila, ay manang-mana talaga sa pinagmanahan nila. Ayun. At yung mga nagkalat kong balahibo sa katawan ay isa-isang naglalagas dahil sa kaingayan ng matanda, mas maingay pa sa akin. Sinasabi ko nga sa inyo, 1 hanggang 8 buwan ay talaga naman tinitiis ko ang bunganga niyan araw-araw. Wow. Yung tipong uutusan ka lang niya, halos sumisigaw na ng Darna. Charis. Tapos dahil Chinese yung salita niya, hindi mo siya naiintindihan, pero nakakapagsalita siya ng stupid. Yes, nagsasalita siya sa akin ng stupid pag may hindi ako naiintindihan. Di ba masakit yun? Ako ba naman talaga yung tipong tao na sobrang sakitin ang damdamin? Yeah, charis. Tipong sabihan mo lang ako ng konting salita na makakasakit sa aking damdamin. Talaga hindi ko makakalimutan yun habang buhay, charis. At dumating din ako sa point na pag pinagsasabihan ako ng matandang to, ay talaga naman lumuluha na lang ako, pero hindi ako sumasagot or hindi ako lumalaban. Kasi nga iniisip ko lagi yung mga anak ko, tapos nasa ibang bansa ako. Wala ako sa sarili kong mundo, charis. Pero aminin man natin na ang mga Pilipina talaga or mga Pinoy ay talagang palaban yan. Nandiyan na sa katawan nila yung mga pagiging palaban. Pero ako talaga akong kaya pantiisin, tinitiis ko. Dumating sa point na sinipa ako ng alaga ko sa labas or sa bus station. At doon na nga ako nagreklamo sa kanila. Akala nila ay alis na ako or titigil na ako sa kontrata ko sa kanila. Nagreklamo na nga ako sa kanila na sobrang salbahe na talaga ang alaga ko or apo nila. Tapos yun na nga, ginawa nila ng paraan, ginawa nila ng action yun. At doon naman ako napabilib sa kanila kasi nga hindi nila tinolerate yung alaga ko na maging ganon. Tapos pinalo nga sa harapan ko yung alaga ko, 3 pa yung pumalo sa kanya. Kaya naman doon ako napaiyak talaga. Ako naman literal talaga na mamalo sa mga anak pag salbahe yung mga anak ko. Pero pag nakakita naman ako ng ganon na pinapalo sa harapan ko, naiyak talaga ako. Sobrang babaw kasi ng luha ko. Oy. At akala ko naman ay tapos na yung kalbaryo ko sa mga alaga ko. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay ganun ulit ang mga alaga ko. At tuloy-tuloy pa rin ang pagiging salbahe nila. Mas lalo pang grumabe. Alam nyo ba na gumawa pa ako ng effort sa mga birthday nila. At talaga naman sinurpresa ko sila at ginastos ko yung pera ko or 10% sa aking kinita. Para nga lang
nakuha ko yung loob nila at maging magaan ang loob nila sa akin. Pero yun, wala talaga. Walang silbi yung pagmumukha ko, charis. Balik naman tayo kay Tanda. Yung matanda nga ay lagi talaga nakasigaw. Kahit na may CCTV na pwede niya naman akong tawagin, ay talaga naman sinisigawan ako. Parang hindi uso sa kanya yung pagiging malumanay. Talaga naman nakasigaw siya or talaga naman signature niya na yung pagsisigaw-sigaw. At dahil nga isa akong simbagora or palasagot na tao, hindi ako sumagot sa kanya. Hinayaan ko lang siya ng hinayaan hanggang sa mamao siya at dumating nga sa point na nagbago na siya at ngayon ay hindi na siya palasigaw. Makontrol niya na ngayon yung boses niya na malakas. O diba, umipek yung pagiging bait-baitan ko sa kanila. Punta naman tayo sa aking mga amo na siya nagpapasweldo sa akin. Literal talaga na napakabait nila. As in, sobrang bait nila. Alam mo, ilang beses na ako nakadisgrasya ng mga gamit-gamit dito pero hindi nila pinabayaran. Chat ko nga sila na babayaran ko or bibili ako ng bago pero sabi nila, no, it's okay la. Pero sa totoo lang, medyo kinakabahan talaga ako sa tuwing makakabasag ako or makakasira ako ng gamit. Kasi pag pinabayaran yun sa akin, malamang sa malamang 20% o 50% ng aking kinita ay mawawala ng parang wala. Ang kagustuhan ko pa sa mga ugali ng aking amo ay hindi na sila pala utos or hindi naman talaga sila pala utos simula pa ng umpisa. Yung matanda lang naman talaga ang pala utos dito. Kaya naman bago pa iutos sa akin ng matanda ay ginagawa ko na para wala nang masyadong daga. Mindset ba? Mindset. Syempre dahil wala naman talagang ibang gagawa ay gagawin ko na. Ayoko kasi magningas ko goncharis. Ningas ko gon. Ang totoo, ayoko lang talaga ng maraming kuda. Kaya naman mas maganda magtrabaho nang walang kumukuda-kuda. As of now, sa 1 taon at 8 buwan ko rito, ay ganun pa rin naman yung mga alaga ko pero hindi na katulad ng dati na sobrang grabe talaga. Sa ngayon, dahil bakasyon pa, ay 8 AM nga ako nababa tapos 9 AM na ako nagsisimulang kumilos pero tulog pa silang lahat niyan. Kaya naman dahil CCTV lang naman yung nakabantay sa akin ay sinasabayan ko yung pagtulog nila na ako naman ay nagdudot-dot dito sa 3rd floor. At pag naramdaman ko nga na may nagising na sa kanila, ay pupunta nga na nga ako sa baba. Tapos kunwari nagkikikilos lang ako pero wala naman talaga akong ginagawa. Una nga umaalis dito pag may pasok, syempre yung matandang lalaki, ayun may trabaho siya sa MTR station. Tapos yung mga alaga ko naman, 6:30, 7:30 ang pasok nila. Susundan naman na aalis yung binata ng 8 AM tapos susunod naman yung employer ko na 10 AM. Kasunod naman yung asawa niya na 11 AM. Kaya naman kami na lang natitira dito ni Tanda pag wala na yung mga bata at wala na rin yung mga employer ko. After ko naman maglinis ay aakyat na ako sa 3rd floor tapos maiiwan sa baba yung matanda. Dati sinusundan-sundan niya pa ako pag nandito ako sa 3rd floor pero ngayon hindi na. Kaya naman malaya na ako nakakadot-dot pagkatapos ko ng trabaho. 1 to 3 PM ay wala na talaga akong ginagawa niyan. Depende na lang kung susunduin ko yung alaga ko ng 3:30 PM. Pero pag sinundo na siya ng yaya niya o ng grandpa ay wala na talaga akong ginagawa hanggang 5 PM. Ang sunod ko naman na trabaho ay 6 PM. Ayun, magpe-prepare na ako ng dinner namin. At 7 PM nga ang dinner namin. Minsan 7:30 PM. Depende kung anong oras dadating yung asawang lalaki ng employer ko. At after naman namin ng dinner ay iiwanan na nila ako sa baba at magkakanya-kanyang pasok na sila sa mga kwarto nila. 8:30 to 9 PM. Yun naman ang rest time ko at magdududot na naman ako. Ayan. Wala na akong ginawa kundi magdudot-dot kaya masakit na ang ulo ko kakadot-dot. At yun nga, nagustuhan ko sa aking trabaho kasi bukod sa magaan na yung trabaho ko ay nakakapag-sideline pa ako. Wow. Hindi naman kalakihan yung kinikita ko sa sideline ko, hindi naman kaliitan yung kinikita ko sa sideline ko. Tamang-tama lang na panggala ko. Charis, hindi. Tamang-tama lang pandagdag support sa mga anak ko. Ayan, nagkakandabulol na ako. Tunay na napakaganda ng pinaparanas niya ngayon sa buhay ko. Hindi man marangyang buhay pero sumasapat na. Hindi katulad dati na kailangan ko pang umutang para sa mga anak ko, para sa mga pangangailangan nila. Tunay nga na pag nagtiwala ka sa kanya, the best ang magagawa niya para sa buhay mo. Yun lang. Thank you so much po.